Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At eto na po, ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. 26 na tagpo. Pakinggan natin. Doon ko pa lamang napagtanto na ang bukid na aking natatanaw, ang kapaligiran, ay kagayang-kagaya sa aking napanaginipan. Hindi ko maipaliwanag. At maging ang direksyon ng pag-ihip ng amihan ay siyang-siya sa aking panaginip. Kagayang-kagaya. Dahilan kung bakit bigla akong kinilabutan. At mula sa di kalayuan, isang lalaking nasa halos kasing idara ni tatay. Mas mahaba ang itim nitong buhok kumpara sa pangkaraniwang mga kalalakihan. At may tali ito sa kanyang ulo. Nakasuot ng kulay puting mahaba ang manggas, subalit nababahiran ng mga putik at lupa. Palatandaang nagmula ito sa bukid. Nakasuot ng pantalon na nakatupi hanggang sa bandang tuhod. Si Magnong Kaliskis. At ang nakakakilabot ay ganitong-ganito rin ang kaganapan sa aking panaginip. Kagayang-kagaya. At kung ano din ang kanyang itsura, ganyan na ganyan din ang kanyang kasuotan nang huli namin siyang makita sa isang sabungan. Hindi ko inaasahan na dito ko siya matatagpuan sa lugar nito. Hindi ko maipaliwanag, subalit tila may nakikita pa akong kakaibang liwanag na parang pumapalibot sa kanyang katauhan. At nagdudulot iyon ng kakaibang kilabot sa akin. Patuloy ang pagngalisag ng aking mga balahibo. Subalit pilit ko yung pinaglalabanan. Hindi ako kinakailangang madaig ng kahit na anong takot. Naparito ako upang malaman ang aking pakay. Si Bagsik. Nagsimula na akong humakbang papalapit sa taong yun. Nang ilang sandali pa, ay naramdaman ko na parang may gumagalaw sa mga damuhan sa gilid. At ilang sandali pa, ay lumabas mula sa damuhan. At lumapit ito sa paanan ni Magnong Kaliskis. Isa itong panabong na siya ring panabong na hinabol ko kanina. Sa kulay pa lamang, na parang isang mayahin. Subalit naglakas loob pa rin ako. Hindi ko na kinakailangan pang mag-aksaya pa ng panahon. Tatanungin ko si Magnong Kaliskis kung ano ang nalalaman niya tungkol sa kinaroroonan ni Bagsik. Pabuka na ang aking bibig. Nang ilang sandali pa, ay saka ko pa lamang napagtanto na hawak-hawak niya si Bagsik. Nasa kanya nga si Bagsik. Kagayang-kagaya sa aking napanaginipan.
Kamuntikan na akong napasigaw. Subalit pinilit kong pigilan ang aking sarili. Nasa kanya nga si Bagsik, subalit kaagad ko ding naisip na maging maingat. At hindi pangkaraniwan ng ganitong tanawin. Kinakailangan akong maging maingat, lalo na sa aking magiging hakbang. Bagamat nakakaramdam pa din ng kakaibang kilabot, paunti-unti ay nanunumbalik ang aking lakas ng kalooban. Kukuhain ko si Bagsik. Subalit bago pa man ako makapagpatuloy pa ng aking paglakad, ay nagsalita si Magnong Kaliskis. Kilala mo ba ang panabong na ito? Tanong ni Magno habang nakatingin kay Bagsik. Ako naman ay pasalita na. Subalit parang hindi ko maunawaan kung nakakaramdam ba ako ng hiya o naiilang ba ako o hindi. Kung kaya't tumango na lamang ako bilang tugon sa tanong ni Magno. Nakatingin lamang si Magnong Kaliskis. Pagkatapos ay tumingin kay Bagsik habang hawak-hawak niya ito. Dahil doon ay nagsimula na akong humakbang muli. At pagkalipas pa ng ilang hakbang, ay sinubukan kong bilisan na ang aking pagtapak. Nang magsalita muli si Magnong Kaliskis. Sa iyo pala ang panabong na ito. Sambit pa niya. Ngunit ako naman ay patuloy lamang sa paghakbang. Nang biglang tumingin sa akin si Magnong Kaliskis. Matalim ang tingin nito at bahagyang pailalim. Dahil doon ay napahinto ako. Nagsalita naman muli si Magnong Kaliskis. Nais mo bang makuha ang iyong panabong? Tanong nito. Opo. Iyan talagang aking pakay. Tugon ko. Ano ho bang dahilan? At kinuha niyo si Bagsik? Ang aking panabong? Bigla kong tanong. Kung gusto mong malaman, kinakailangan mong talunin ang aking panabong. Biglang tugon ni Magnong Kaliskis. Dahil doon ay napaisip ako. Mga ilang minuto din na hindi ako nakapagsalita. Nang magsalita muli si Magnong Kaliskis. Kung ayaw mong lumaban, hindi mo mababawi ang iyong panabong. Sambit pa ni Magno. At napakaseryoso ng kanyang mukha. Dahil doon ay parang nataranta ang aking isipan. Anong aking gagawin? Lalabanan ko ba? O hindi? Kung hindi ko gagawin, hindi ko mababawi si Bagsik. Sambit ko sa aking isipan. Habang nag-iisip pa ako ng aking sasabihin, bigla akong nagtanong. Ano ho bang dahilan? At bakit ninyo kinuha ng walang paalam ang aking panabong? Tanong ko. Nang muli akong tiningnan ng matalim ni Magnong Kaliskis. Pasalamat ka pa nga, bata. At ginawa ko yun. Kung sa bagay,
pasasalamatan mo rin ako. Tugon ni Magno. Mula sa isang napakaseryoso ngunit kalmadong boses. Nagulat ako sa kanyang tinuran. Hindi ko alam kung anong kanyang ibig sabihin. Pero, ninakaw niya si Bagsik. At bakit kailangan ko pa siyang pasalamatan sa kanyang ginawa? Nababaliw na ata ang mamang ito. O baka naman nagbibiro lamang. Pero sa kanyang napakaseryosong paraan ng pagkakasambit, ay ni sa hinagap, ay wala akong makitang bahid ng pagbibiro. Sambit ko pa sa aking isipan. Subalit kahit ganun ang kanyang binitawang mga salita, nakakapagtakang wala akong nararamdamang galit. Hindi na rin ako nakakaramdam ng takot o kilabot o kung ano paman. Habang kausap kong bantog na mananari. Dahil doon napasalita na lamang ako. Papaano niyo nasabi yun, Mang Magno? Tanong ko. Tumingin lamang ang mananari sa akin. At ilang sandali pa, ay muling itino ng tingin kay Bagsik. Ako ang nagtatanong. Ano bata? Tinatanggap mo ba ang aking hamon? Dahil kung hindi, ay hindi mo na makukuha ang iyong panabong. Mahusay itong panabong mo. At kagaya ko, hindi ito pangkaraniwan. At kung paano ito napasa kamay mo, ngayon mapapasa kamay ko na. Biglang sambit ni Magnong kaliskis. Napakaraming bagay ang naghahalo-halo sa aking isipan ng mga sandaling yun. Ngunit ganun pa man, ay naisip ko pa rin na huwag magsalita ng hindi maganda kay Mang Magno. Nang bigla akong may maisip, kung kaya't nagsalita muli ako. Ganun po ba yun? Yan ho bang inyong kondisyon upang maibalik sa akin si Bagsik? Tanong ko. Nakatingin lamang sa akin si Magnong kaliskis, na parang inaantay ang aking kasagutan sa kanina pang tanong. Ako naman ay nag-iisip pa rin, habang nahagip din ang aking paningin ng panabong na malapit sa paanan ni Magnong kaliskis. Isa itong kulay pulang manok. Mayahin ang tingin ko. Dahil doon ay nagsalita ako. Mang Magno, nais kong paunlakan ang inyong hamon. Dahil nais ko talagang bawiin ang aking panabong. Subalit, wala ho akong hawak na panabong ngayon. At ang inilalaban ko lamang na panabong ay si Bagsik. Ngunit kung ibabalik niyo sa akin si Bagsik, pangako kong tatanggapin ko ang inyong hamon. Tugon ko na lamang. Nakatingin lamang sa akin si Magnong kaliskis na parang inuusisa ang aking pagkatao. Dahil dun, napilitan ako magsalita muli. Maaari ko bang malaman kung anong panabong na ilalaban ninyo kung sakali sa aking magiging laban? Tanong ko. Tumingin si Magnong kaliskis sa baba. Inaasahan ko
doon sa may panabong na nakita ko kanina. Ngunit ilang sandali lamang ay may lumabas mula sa damuhan na isa pang panabong. Napakaganda at talagang napakatikas ng tindig. Subalit, bahagya akong napatras sapagkat isa itong alimbuyugin. Nagsalita si Magnong Kaliskis. Nakikita mo ba yan, bata? Yan ang aking panabong. Yan ang aking ilalaban. Sambit pa nito habang nakatingin sa bagong dating na panabong. Bigla akong naalala ang ibinilin sa akin ng matandang lalaki. Huwag na huwag mong ilalaban ang iyong panabong sa isang alimbuyugin. At ang kanina kong nararamdaman na lakas ng loob ay unti-unting napapalitan ng takot. At hindi yun para sa akin, kung hindi para kay Bagsik. Iyan ho ba ang ilalaban ninyong panabong? Sambit ko na lamang. Tumingin lang sa akin si Magnong Kaliskis. Dahil doon ay patuloy pa ako nagsalita. Kung ang magiging kapalit naman ng laban yun ay ang buhay ni Bagsik, ay hindi ko na lamang ito ibubuwis. Mas nanaisin ko na lang mapa sa kamay ninyo ang alaga kong manok basta't masisiguro kong buhay siya at hindi malalagay sa paligro. Sambit ko na lamang. Biglang napatigil si Magnong Kaliskis sa kanyang paghimas kay Bagsik. Hahayaan mo na lamang bang mapunta sa aking mga kamay ang panabong mong pambihira? Tanong pa ni Magnong Kaliskis. Mas pipiliin ko ho iyan. Basta't masisiguro kong maayos ang kanyang kalagayan. Aanin ko ang maraming pera, ang yaman at kasikatan. Kung ang kapalit naman nun ay ang buhay ni Bagsik, sambit ko. Hindi ka pala karapat-dapat na magmay-ari ng ganitong biyaya. Iyon marahil ang dahilan kung bakit madali kong nakuha ang iyong panabong. Sambit pa ni Magnong Kaliskis. Hindi porket nabibiyayaan ka ay puro ginhawa na. Ang ganitong biyaya, kaakibat nito ang malaking responsibilidad at sakripisyo. Sambit pa ni Magnong Kaliskis. Ganyan ang buhay, bata. Kailangan mong sumugal. Kailangan mong lumaban. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang kahihinatnan ng iyong buhay kung magpapadala ka sa takot. Sambit pa ni Magnong Kaliskis. Nakatingin lamang ito sa akin. Patuloy na parang inuusisa ang aking pagkatao. Kasama sa buhay yan, bata. At mananatili ka na parang isang paslit kung magpapadala ka sa iyong takot. Kung yan ang paiiralin mo. Sambit pa ni Mang Magno. At sa hindi ko maipaliwanag, ay biglang tumulo ang aking luha. Dala ito ng galit.
dala ng inis. At hindi para kay Magnong Kaliskis kung hindi. Para sa akin. Galit sa aking sarili. Pakiwari ko'y totoong sinabi ni Mang Magno na nagpadala ako sa takot. Natatakot ako. Pero hindi para sa akin. Para sa aking alagang panabong. Hindi matutumbasan ng pera o kahit na anong material na bagay ang buhay ni Bagsik. Maaari siguro kung ibang manok ang ilalaban mo, lalaban ako. Wag lamang sa isang yan, sambit ko. Napatingin muli sa akin si Magnong Kaliskis. Maaaring tama ka. Maaari ding hindi. Pero, kung gaano katapang ang iyong panabong, dapat higit pang mas matapang ang humahawak dito. Sa tingin ko, ay hindi ka karapat-dapat na magmay-ari ng manok na ito. Sambit pa ni Magnong Kaliskis. At ilang sandali pa, inilapag ni Magnong Kaliskis si Bagsik sa lupa. At saka pinakawalan. Kuhain mo ang panabong na yan. Subalit ibalik mo na ito sa totoong may-ari. Hindi ka karapat-dapat sa ganyang biyaya. Puro panalo lamang ang inyong nasa isip. Dagdag pa ni Magnong Kaliskis. Hindi ko inaasahan ang naging kilos ni Magnong Kaliskis na yun. Hindi ko inaasahang pakakawalan niya yun ng agad-agad. Ngunit hindi ko rin inaasahan ang mga salitang namutawi sa kanyang bibig. Pagkahawak ko kay Bagsik, ay tumingin ako sa gawin ni Magno. Pagkarap ko, biglang naglaho si Magnong Kaliskis na parang sumuot sa mga damuhan. At ganun din ang mga panabong nito. Wala na. Nang maya-maya pa'y nakarinig ako ng mga tumatawag sa akin. Estong! 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 Nauulinagan ko na parang sina Kuya Ando, si Aping at si Celso yun. Pagkakita sa akin, ay napatakbo ang tatlo. Gulat na gulat, nag-aalala, at humahangos. Saan ka galing, Estong? Anong nangyari sa'yo? Sumisigaw si Kuya Ando. Kuya, subalit hindi pa ako nakakapagsalita ay nagsipagsalitaan na sina Aping at Celso. Estong! Anong nangyari? Nahinkaanto ka ba? Sambit pa ni Aping. Nahalata ang pagkabalisa. Estong, kanina ka pa namin hinahanap. Saan ka nagsuot? Dagdag pa ni Aping. Ako naman ay hindi makapaniwala. Yung kaninang tuwa ko ay napalitan ng napakaraming agam-agam. Lalong-lalo na ang huling mga sinabi ni Magnong Kaliskis. Nang bigla akong napasubsob. Habang naririnig kong tinatawag ako nila Kuya Ando. Hanggang sa nawalan ako ng malay. Nais ko lamang pong magpasalamat
sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin, napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong i-shout out ang furniture shop ng San Martin, Angon, Rizal. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito mula po kay Ma'am Arlene Malate. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ronnie Roldan. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po ng Elijah Bryce, Alia Briel, at Olivia Norin Elise. Ito po yung 3 angels po ni Boss Benji. At shoutout din daw po sa misis po ni Boss Benji na si Ma'am Maylindang Kalan, dyan po sa may Darasat, Tanawan City, Batangas. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Happy birthday din po kay Luis on September 30. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss Luis. Happy birthday po ulit on September 30. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon. Boss, shoutout po. Pasensya na po, medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po kay Boss Anton Lacan, ang mabait na kaibigan ni Boss Jainadine at ang asawa ng kanyang pinsan na si Mr. Norbayan Gilong. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jainadine. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang My Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jerry, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo.
Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa, Ma'am. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Rowell, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruiz. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Tapos Liay Estoque, shoutout. Tapos Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na masyado po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na masyado niya. Tapos Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, Boss, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na masyado po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, Boss. May time po kayo, bisita na po siya channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, Boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Miraisa Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Varo, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, Boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, Boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po.
Boss Freyas Roll, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reyna Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.